So, alam naman nating lahat kung gaano kahirap ang pagiging magulang. Alam naman natin kung ano yung papel natin bilang magulang. So, wag sana tayong mapagod. Wag sana tayong mapagod na umintindi sa ating mga anak kung ano man yung kanilang mga nagawang mali. Yung ugali nilang pagiging pasaway, normal po yun sa mga bata. Lalo pa kung ito'y maliit pa. Kasi nga isipin na lang natin, tayo nga malalaki na, minsan nagkakamali din tayo. 'Di ba? So tayo bilang isang magulang, wag nating bigyan ng hangganan yung ating pasensya para sa ating mga anak. Kasi wala namang ibang umintindi, walang ibang makakaintindi sa ating sariling anak kundi tayong mga magulang lamang. So kung tayong mga magulang hindi tayo nakakaintindi sa ating mga anak, hindi tayo willing tumanggap ng kanilang pagkakamali, what about the other people? 'Di ba? Kasi nga tayo mismong magulang, hindi natin sila kayang tanggapin. Hindi natin sila kayang patawarin kung ano yung kanilang mga kasalanan or kanilang mga nagawang mali. Yung iba pa kaya. 'Di ba? Kasi yung pagtanggap ng ibang tao sa anak mo, kung ano yung kanilang mga kamalian, kung ano yung mga pagkukulang nila, tatanggapin nila yun ng ibang tao base sa nakikita nila sa iyo kung paano mo tinanggap ang anak mo. 'Di ba? Huwag nating sabihin na mahirap. Oo, pwede mo sabihin na mahirap. Pero huwag tayong sumurrender. Ituloy natin kasi responsibilidad natin yun. Kaya nga tayo nag-asawa, di ba? Kasi gusto nating bumuo ng pamilya. Pero ang pamilya, pag mag-asawa lang kayo lang dalawa mag-asawa, wala kayong anak, hindi kayo matatawag na isang pamilya. Kasi ang pamilya is binubuo ng mag-asawa at saka mga anak. Okay? Payo ko lang to sa inyo na mga magulang na minsan naiisip nyo din na napapagod ka na. Pagod ka na sa kaintindi, sa katanggap ng mga mali sa mga anak mo. Hindi yung tama, hindi din yun mali. Karapatan mo yun kasi may feelings ka din na masaktan or mapagod kasi tao lang tayo. Pero ang pinakamaganda kasi gawin doon is tanggapin mo, mahalin mo ng buo kasi walang ibang magmamahal ng buong buo sa anak mo kundi ikaw mismong magulang. Okay? Tandaan mo, blessed ka, blessed tayo kasi binigyan tayo ni Lord ng anak. Okay? Kasi mayroong iba dyan, nag-aasawa, tagilang taon na, yung iba tumanda na, pero hindi man lang biniyayaan ng anak, hindi sila nagkaanak, kaya blessed tayo. Kaya kung may anak man tayo, hanggat kaya natin silang i-guide, turuan ng magandang asal kung paano magiging mabuting tao at magiging mabuting anak. Okay? Although, hindi man siya perfect, pero at least, 80%, 90%, maibibigay mo yun sa kanya. Okay? Kahit gaano pa tayo ka-busy sa ating mga trabaho. Kasi lahat naman talaga tayo busy, di ba? Busy sa paghahanap buhay. Kasi hindi naman tayo mabubuhay kung hindi tayo magtatrabaho, di ba? Pero, isang advice ko lang sa iyo, konti lang, na kahit gaano pa tayo ka-busy sa ating araw-araw na gawain, is bigyan natin ng panahon o oras kung kumusta na yung anak natin. Bigyan natin ng time, ng panahon, na alamin ang kalagayan ng anak natin. Okay? Kasi minsan yung mga anak natin, kahit may problema yan, kahit may nagawa na yung mali, kung kita mismong parents, wala tayong time, wala tayong panahon na usisain sila, malalaman mo na lang yung mga mali nila sa ibang tao. Okay? Mas iba yung impact na nalaman mo yung mali ng anak mo mula sa ibang tao, hindi mula sa anak mo. So hanggat maaari, kahit konting time lang, bigyan mo ng time na kamustahan yung buhay nila, kumustahin yung pag-aaral nila, kumustahin sila, kung okay lang ba sila, kung wala ba silang problema. Kasi minsan may mga anak na kahit may problema na, hindi nagsasabi sa'yo. Hindi sinasabi sa magulang. Kagaya ko. Kahit may problema ako, kahit gaano kadami yung problema ko, never ko yan sinishare sa pamilya ko, sa parents ko. Hinahandle ko yan mag-isa. Pero hindi lahat ng anak ganon katatag mag-handle ng problema. Kaya kadalasan may iba na inano yung buhay nila. Sinayang yung buhay nila kasi hindi kinaya yung problema. Kasi sa bawat problema ng ating mga anak, tayo yung masandalan nila, tayo yung sandalan nila. Walang iba. Okay? So hindi ko sinabing perfect akong ina. Hindi ko sinabing perfect akong anak. Pero ang gusto ko lang, mag-guide man lang, makapagbigay man lang ako ng kunting tips sa inyo or kunting tulong na rin para sa inyo kasi minsan tayong mga magulang, nakakalimutan din natin ang ating responsibilidad bilang magulang sa ating mga anak. Yun lang po. At thank you po kung pinanood mo ito ng buo. I hope na may natutunan ka sa kunting advice ko para sa'yo.